Gusto niyo rin ba matutong gumawa ng customized cake para makapagsimula na rin kayong magnegosyo? Tara, samahan niyo nga ulit kami sa panibagong araw. Ito ang una kong nilalagay mga mari sa cake board bago ko nga ilagay yung cake base. Naglalagay ako ng konting icing para dumikit yung cake base natin at hindi siya gumalaw-galaw. Pero yung iba mga mari ang nilalagay ay chocolate ganache or kaya yung glucose syrup. At pagkatapos mga mari ay sinisimulan ko nga unahin yung first layer ng cake base. Ang gagawing size pala nating cake mga mari is mini 2-tier. Ibig sabihin na yung cake na magkapatong. Ini-slice ko pala mga mari yung sobrang cake niya sa ibabaw para magpantay. Ang tendency kasi niyan mga mari kapag hindi mo ini-slice yan ay tabingi ang iyong cake. Mas lalo kang mahihirapan kapag ang cake mo ay tabingi at saka syempre magiging pangit ang resulta. At pagkatapos mga mari ay sisimulan na nga natin lagyan to ng filling. Di mga mari kahit anong filling ang ilalagay mo. Pwedeng caramel fudge o kaya chocolate ganache. Sa akin kasi itong nilagay ko dahil ito lang ang available. Kapag nailagay mo na nga yung filling sa cake base mga mari ay gamitan mo naman siya ng spatula. At pagkatapos mo namang pantayin ay ipatong mo naman ulit yung second layer tapos lalagyan mo ulit siya ng filling sa taas. Ganun lang siya mga mari, paulit-ulit lang ginagawa hanggang sa mabuo natin yung isang buong cake. Maling ginawa ko dito mga mari is 3 layer. After ko nga maipatong yung pinakaibabaw ng cake base ay nilagyan ko naman siya ng mga icing sa mga palibot niya. Itong ginagawa nga nating mga mari ng paglalagay ng palibot ng mga icing sa cake base ay crumb coating ang tawag dito mga mari. Importante na mag-crumb coating ka sa mga cake base, lalo na sa mga ganitong cake na moist chocolate cake para maiwasan sumama yung mga crumb kapag ka nag-final frosting ka na. And then, syempre pagkatapos may crumb coating yan, ipasok mo nga yan sa chiller ng 20 minutes bago ka nga magsimula ulit. And after nga natin mapalamig ng 20 minutes sa chiller ang ating cake, ay lagyan naman natin to ng dowel. Ito yung sago straw mga min na nilalagay ko po sa cake base para maiwasan mag-slide yung ating cake, lalo na kapag ka malayo ang transpo nito. At syempre, since mini 2-tier nga ito at magkapatong nga to na cake, ay lalagyan nga natin ng dowel sa gitna. At pagkatapos ay tatakpan natin yung butas ng icing. Binawasan ko pala ng konti dyan para hindi naman lalagpas kasi nga maliit lang yung nasa ibabaw. Bale, ang size ng nasa ibabaw is 4x3. Yung sa top cake naman natin ay same process lang din naman mga marit, katulad dun sa ginawa natin nung una. At isa pang tip mga mare, kung gagawa kayo ng ganitong katataas na cake, ay wag na wag nyong kakalimutan maglagay ng cake board sa pagitan ng dalawang cake. At syempre para lalong mas tumibay ang ating cake ay maglagay naman tayo ng barbecue stick. Kailangan ay tagos yan hanggang sa may board. At isa pa pala mga mare, kapag gagawa tayo ng ganitong katataas na cake, syempre mabigat yan kaya kailangan natin gumamit ng makakapal na cake board. Sa akin kasi ginawa ko ay DIY lang kasi nga medyo mahal talaga yung cake drum. Hayaan nyo mga mare, sa susunod ay ipapakita ko sa inyo kung paano ba kami gumawa ng DIY cake drum. And after nga natin mapatibay ang ating cake ay sisimulan na nga natin yung ating final coating. Dito mga mare ay gumamit ako ng piping bag para siguraduhin na pantay-pantay ang ating paglalagay ng ating final frosting. Mas maganda kasi ito gamitin mga mare, lalong-lalo na sa mga beginner. At ayan mga mare, kapag natapos nga natin lagyan ng frosting yan, ay sisimulan na nga natin yan pakinisin. Inuna kong simula na pakinisin yung ibabaw para pantay-pantay siya. Gumamit ako dyan ng stainless scraper mga mare para nga mapakinis natin yung cake. At kung mapapansin nyo mga mare ay merong butas-butas nga yung ating frosting. Para nga matakpan yung butas-butas ng ating frosting ay maglagay naman tayo ng icing at syempre pakinisin natin dito ulit. Naman tayo mag-frosting sa baba ng cake. Same process pa rin mga mare. Gumamit pa rin ako ng piping bag dyan para ma-frostingan natin yung ating cake base. Maganda kasi talaga to mga mare kasi magpapantay-pantay to kapag ito ay pinakinis mo na. At saka lahat ay malalagyan mo talaga ng frosting yung wala ba siyang pagitan. At kung napapansin nyo mga mare, may mga butas-butas yung ating nilagay na frosting. So papakinisin natin ulit yan pero lalagyan natin muna ng mga icing. So gagamitan natin ulit ng stainless scraper para nga mapakinis natin yung ating frosting. Yung iba mga mare gumagamit ng plastic scraper pero sa akin kasi sanay ako at saka mas gusto ko talaga yung stainless scraper kasi mas mabilis siyang magpakinis dito. At ito na talaga yung pinakagusto ko sa lahat mga mare, yung magde-design tayo ng cake. Kung napapansin nyo mga mare, may kulay na yung ating icing. Gumamit ako dyan ng Chef Master Deep Pink. So hindi ko na nga napakita sa inyo kung paano ba namin nilagay dyan yung food color. Pero ang gagawin nyo lang dyan mga mare is lalagyan nyo nga lang ng food color, gumamit kayo ng toothpick, tapos saka nyo siya ilagay sa may icing, then halo-haluin lang. Tapos ay nakita nyo naman kung paano ko siya nilagyan ng design, pinaikot-ikot ko lang siya. At saka yung gamit ko palang tip dyan mga mare is 2
2F. Kaya nyo, ilalagay ko yung picture kung ano nga yung itsura ng 2F na ginamit ko. At pagkatapos ay sa ibabaw ay nagpipe din ako ng pearls. Dagdag design din kasi to mga mari sa ating cake. At ito mga mari, papakita ko nga sa inyo kung ano ang itsura ng pinipe ko dito sa ibabaw ng cake. At bago nga matapos ang pagdedesign natin ng cake, ay i-flex ko nga sa inyo yung ating nagagandahang cupcakes. At bago ko nga makalimutan mga mare, i-flex ko nga sa inyo kung sino ang umorder nito sa amin. Maraming salamat po pala sa umorder nito na si Ma'am Russell Tabira. Maraming salamat po sa pagtitiwala niyo sa amin dahil nga pinagkatiwalaan niyo kami para sa 7th birthday ng inyong anak. And after nga matikman ni Ma'am Russell yung ating customized cakes, ay ito nga ang kanyang naging feedback. So, naging happy naman tayo sa kanyang feedback kasi nga nagustuhan niya yung aming customized cake. Bali, napili pa lang customized cake ni Ma'am Russell ay yung aming promo. Mini 2-tier plus 12 pieces cupcakes na pala to mga mare. At tapos ay nagpa-add na pala din siya ng 24 pieces cupcakes. At nilagay ko pala yung 12 pieces cupcake dyan sa pagitan ng mini 2-tier natin. Bali, nilagyan ko rin siya ng icing sa baba para hindi siya gagalaw. At pagkatapos ay sinimulan ko na rin din siyang lagyan ng frosting. At syempre, hindi pwedeng mawala yung ating dragées dyan. Pangdagdag decoration din yan sa ating cake. At pagkatapos nga natin maglagay ng mga dragées dyan sa ating cake, ay sinimulan ko na nga lang din ilagay yung mga toppers. So sa gusto nga pala pong mag-order sa amin ng aming mga customized cake, ay mag-message lang po kayo dito sa aming FB page or mag-comment na lang po kayo dyan sa may comment section. At i-flex ko na sa inyo ang aming finished product. Paano ba yan mga mare? Bukas na lang ulit. Maraming salamat sa panonood.